dahil Pasko ng Pagkabuhay, lamb steak tayo. Bigla ka pa. Ano pa to? Medium. Konting medium. Alan and Dave Family Vlogs. Hello online world! It's a blessed Easter Sunday and to celebrate, nagluto ang daddy namin ng espesyal na ulam. Well, dahil Pasko ng Pagkabuhay, lamb steak tayo. Alam nyo ba kung bakit espesyal? Una, luto ito ng daddy namin. Pangalawa, ito ang unang beses na nakatikim kami ng ganitong karne. Except kay daddy ha. And pangatlo, ang karneng ito ay may sagrado, makahulugan at tradisyonal na bahagi sa kasaysayan ng iba't ibang relihiyon. Yon, may konting trivia tayo. Simple lang naman ang preparasyon nito. Binudbura ng asin, paminta, at nilagyan din ng oil. Ay, pork. Pang mayaman yun. Pork. Ayun o, oil. Oh, oil. Yun, oil. Olive oil eh. Wala ka na tayo na asin mo pinili kasi tayo ibang pintayin lang. Asin lang. At paminta. Dahil walang olive oil, ito lang. Sesame, di ba pwede yan? Iba lasa ng steak. Alam niyo ba guys, kung merong isang bagay na pinakalove ko kay daddy, yan yung pagluluto niya. Siya yung tipo ng nagluluto na kailangan kompleto ang rekado, pero kapag may kulang, siya rin yung tipo na resourceful at hindi i-compromise ang lasa ng pagkain. Naalala ko tuloy ng mga panahong nag-uumpisa pa lang kami. That time, ako pa lang ang may trabaho at nakikitira lang kami sa isang kaibigan. Maliit lang ang sahod ko noon bago kami umabot sa puntong ito na may paminsan-minsang pagkain na medyo pricey. Tinatsaga namin noon yung 2 guhit lang ng karne na pansahog sa gulay. Low budget nila, gaba. Gulay dapat ang sahog pero di kinaya kaya baliktad na lang. Basta may lasang karne at masarap pa rin. Ganon siya kadiskarte pagdating sa ulam. Ang sarap lang din balikan ng mga panahong yun. Hindi nakakalungkot alalahanin. Somehow nakaka-proud pa nga and at the same time, hindi mo makakalimutang maging grounded. At this point, umangat na yung amoy ng lamb steak at naamoy na nga ng 2 bugoy kaya ayan, hindi na nakatiis at nakigulo na rin sa kusina. Ang olive oil. Wala pang Sira pa yung butter. Pizza? Diyan sa isang kalan lagay mo. Tayo yung dali di malanday mo mamaya. Kuya, isang kalan lang ilagay. What's your ulam? Dito malapit sa shopping mall. What's your ulam? Jollibee! Steak. Mamaya pa yun. Ay, siyempre. Ako na lang ba di maghahain? Opo. To make it savory, ayan, nilagyan ni daddy ng butter at bawang. Gusto pa sana niya dagdagan ng parsley, kaya lang hindi niya mabuksan yung lagayan. Kaya hindi na lang. Nung mga bata pa kami, hindi customary sa pamilya namin ang maghanda kapag linggo ng pagkabuhay. Mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit. Although never naman nag-fail ang parents namin into feeding us 3 meals a day every day, ang budget ni nanay at tatay ay sapat lang sa pangangailangan. Kaya yung mga ganitong pagkakataon ay blessing for us. It's very far from how we used to be. And it's something na sobra namin pinagpapasalamat. Ang sarap pakinggan ng steak habang piniprito, nakakagutom at nakakatakam tingnan. Ang sarap din panoorin ni daddy at talaga namang bigay ang puso sa pagluluto. O siya, maluluto na yan. At isasalang naman ng next na batch. At maya-maya lang at kakain na kami. Wow! Buray. Aray mo.
parang medium rare, kitang-kita sa camera. Sa camera ni S1 ito parang medium rare eh. Ito na ako. Paka-oil yan. Ang sarap pa lang sa buko. Sige. Go. Wala. Best has alert in this study, which we are about to receive from thy body to first alert in. Amen. Thank you, Lord. Sabay-sabay ka. Ito, baby. Paka-juicy na ito. Juicy steak, di ba, Daddy? Wow, yung green mo eh. Bosong steak. Them